Mariela, huwag kang makialam dito, babala ni Sebastian, ang boses ay may bahid ng takot. Takot na mabunyag ang lahat. Umiti si Mariela sa kanyang isipan. Huli na, Tean. Huling-huli na. Hindi ako pwedeng hindi makialam, Tean, malungkot niyang sabi, na para bang napipilitan lang siyang gawin ito. Kaibigan ko si Bella. At nasasaktan akong makita siyang ganito. Binalingan niya si Rosie. Halika, darling. Umalis muna tayo dito. Mag-usap tayo sa isang lugar kung saan makakahinga ka. Nag-aalangan man ay tumango si Rosie. Kumapit ito sa braso ni Mariela na para bang isa itong life raft sa gitna ng nagangalit na karagatan. Pinasadahan ni Mariela ng isang makahulugang tingin si Sebastian, isang tingin na nagsasabing, ako na ang bahala sa kanya, bago niya akayin si Rosie palabas, papunta sa kanyang kotse. Dinala niya si Rosie sa isang tahimik at eleganteng coffee shop sa Gis. Isang lugar na alam niyang hindi pamilyar kay Rosie, isang lugar na siya ang may kontrol. Umorder siya ng 2 mamahaling tsaa at umupo sila sa isang mesang nasa sulok. I'm so sorry, Bella, panimula ni Mariela, ang boses ay puno ng peking awa. Hinawakan niya ang kamay ni Rosie na nakapatong sa mesa. Ayokong sabihin sa'yo to, pero karapatan mong malaman. Huminga siya ng malalim, isang pag-arte na matagal na niyang pinraktis. Ang pagsasama niyo ni Tayan hindi talaga iyon para sa pag-ibig. Isa itong business merger. Isang kasunduan sa pagitan ng mga pamilya niyo para isalba ang Del Castillo Corp. Mula sa pagkalugi. At ikaw, bilang tagapagmana, ang naging pambayad. Nakita niya ang unti-unting pagbagsak ng mga balikat ni Rosie, ang pagkawala ng huling kislap ng pag-asa sa mga mata nito. Ang bawat salita niya ay isang patak ng lason, at nakikita niya itong gumagana. Flashback. 1 taon at kalahating nakalipas. Opisina ni Mariela. Ibinagsak ni Mariela ang telepono sa lalagyan nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay hindi sa takot kundi sa purong galit. Katatawag lang ng kanyang ama. Kumpirmado na. Ang Del Castillo at Romualdez, ang 2 higante, ay magiging isa. At ang selyo ng kasunduan, ang kasal ni Sebastian at Isabella. Ang balitang iyon ay isang hatol ng kamatayan para sa Illustre Group of Companies. Matagal na silang nakikipagkumpetensya, ngunit ang pagsasanib puwersang iyon ay wawasak sa kanila. Ngunit hindi lang iyon. Si Sebastian. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinaglaban niya, ay ipamimigay na lang sa babaeng iyon na walang alam kundi ngumiti sa mga kamera. Inagaw na ni Isabella ang lahat sa kanya, ang posisyon sa lipunan, at ngayon, pati na rin si Sebastian. Napatingin si Mariela sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang mukha niya ay napuno ng determinasyon. Hindi siya papayag. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa kanyang drawer at nagdial ng isang numero. May trabaho ako para sa'yo, malamig niyang sabi sa boses sa kabilang linya. Isang kotse. Isang babae. Gusto ko lang ng isang maliit na aksidente. Sapat lang para hindi matuloy ang kasal. Kasalukuyan. Sa coffee shop. He never loved you, Bella, pagpapatuloy ni Mariela, ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Ikaw ang naging susi niya para makuha ang pera at kapangyarihan ng pamilya mo. Kaya ganoon na lang ang desperasyon niyang ibalik ka. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil kailangan kanya para sa negosyo. Isa kang asset. Ginamit niya ang bawat piraso ng katotohanan, ang arranged marriage, ang business deal, at binalutan ito ng mga kasinungalingang magpapabango sa kanya at magpapasama kay Sebastian. Kaya ka tumakas, bulong ni Mariela. Nalaman mo ang lahat at sinubukan mong iligtas ang sarili mo. Yung plane ticket. Yon ang patunay. Yon ang plano mo para maging malaya. Pero ang aksidente Nautal na sabi ni Rosie. Isang malagim na pagkakataon, mabilis na sagot ni Mariela, iniwawaksi ang anumang pagdududa. At ginamit niya ang pagkakataong iyon, ang pagkawala ng alaala mo, para ikulong ka ulit. Tapos na. Naibigay na niya ang huling bira. Tumingin si Rosie sa kanya, ang mga mata ibasag, puno ng pasasalamat sa kaibigan na nagligtas sa kanya. Anong gagawin ko? Tanong ni Rosie, ang boses ay halos isang bulong na lang. Ito na ang pagkakataon ni Mariela. Kinuha niya ang kanyang porse at naglabas ng isang makapal na bundle ng pera at isang bagong cellphone.
Inilagay niya ito sa mga kamay ni Rosie. Gawin mo ang dapat mong ginawa 1 taon na ang nakalipas, sabi ni Mariela, ang boses ay puno ng paghihikayat. Maging malaya ka. Umalis ka. Pumunta ka sa isang lugar kung saan hindi ka niya mahahanap. Magsimula ka ulit. Ito ang nararapat para sa'yo. Hinawakan ni Rosie ang pera at ang cellphone. Nakita ni Mariela ang pag-aalangan, ngunit nakita rin niya ang desisyon. Ang desisyon na tuluyan ng tapusin ang lahat. Salamat, Mariela, sabi ni Rosie, tumatayo. Salamat sa lahat. Mag-iingat ka, Bella, sabi ni Mariela, niyakap ito sa huling pagkakataon, ang puso ay nag-uumapaw sa tagumpay. Pinanood niyang maglakad si Rosie papalayo, papalabas ng coffee shop, at tuluyang maglaho sa gitna ng maraming tao. Hindi ito lumingon. Naiwan si Mariela sa mesa, ang peking kalungkutan sa kanyang mukha, ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng isang malamig at matagumpay na ngiti. Kinuha niya ang kanyang sariling cellphone at nagdial. Dad, sabi niya nang sagutin ang tawag. Ano nang nangyari? Tumawag si Sebastian, hinahanap si Isabela. Isang halakhak ang kumawala sa mga labi ni Mariela, isang tunog na puno ng lason at pananalo. It's done, Dad. The Romualdez heiress is gone again. And this time for good. Huminga siya ng malalim at idinagdag, Del Castillo is mine. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang 1 oras para kay Sebastian. Nakatayo siya sa gitna ng sala, pabalik-balik sa paglakad, ang mga kamay ay nasa bulsa para pigilan ang panginginig. Iniwan niya si Rosie sa mga kamay ni Mariela, umaasang mapapakalma nito ang babaeng mahal niya. Ngunit habang tumatagal, isang masamang kutob ang unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na nagkamali siya ng tiwala. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, mabilis siyang lumingon, ang puso ay puno ng pag-asa. Ngunit si Mariela lang ang pumasok. Mag-isa. Nasaan siya? Tanong agad ni Sebastian, ang boses ay hindi na mapakali. Nasaan si Rosie? Ang mukha ni Mariela ay isang perpektong maskara ng kalungkutan. Sinubukan ko, Tian, sabi nito, ang boses ay malumanay at puno ng awa. Sinubukan ko siyang kausapin, pero ang sakit na nararamdaman niya sobrang lalim. Sabi niya, kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang lumayo sa lahat ng nagpapaalala sa kanya ng sakit. At hinayaan mo lang siya, hindi makapaniwalang tanong ni Sebastian. Hinayaan mo lang siyang umalis ng mag-isa. Anong gusto mong gawin ko, Tian? Itinali ko siya, sagot ni Mariela, may bahid ng hinanakit. Binigyan ko siya ng konting pera at cellphone para matawagan niya ako kapag handa na siyang mag-usap. Iyon lang ang magagawa ko bilang kaibigan niya. May mali. May hindi tama sa kwento ni Mariela. Masyadong malinis. Masyadong simple. Nagsimulang magduda si Sebastian. Saan siya nagpunta? Nagkibit balikat si Mariela. Hindi niya sinabi. Ang sabi lang niya, kailangan niyang hanapin ang sarili niya, malayo sayo. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Sebastian. Malayo sayo. Ang kasalanan ay ibinalik sa kanya. Napatitig siya kay Mariela, sa mga mata nitong puno ng peking simpatsya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang anino ng kasiyahan sa likod ng lahat ng iyon. Isang kislap ng tagumpay. Hindi na siya nagsalita. Tinalikuran niya si Mariela at mabilis na umakyat sa hagdanan, dalawa-dalawa ang hakbang. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang kumpirmahin. Pagbukas niya ng pinto ng silid, isang nakakabinging katahimikan at kaayusan ang sumalubong sa kanya. Ang kama ay maayos na. Ang mga damit na binili niya para dito ay nakatupi pa rin sa ibabaw ng upuan. Ang mga alahas ay nasa loob ng kahon. Tanging ang mumurahing bag na dala nito mula sa Quiapo ang wala na. At sa sulok ng silid, nakatayo pa rin ang wedding gown sa loob ng glass case nito. Ngayon, hindi na ito simbolo ng pag-asa. Isa na itong malamig at tahimik na monumento ng kanyang kabiguan. Isang paalala ng kasinungalingang sumira sa lahat. Napasuntok siya sa pader, hindi iniinda ang sakit. Ang nararamdaman niya ay ang sakit sa loob, ang sakit ng pagsisisi. Nawala na si Isabela noon dahil sa kanyang kayabangan. At ngayon, nawala naman si Rosie dahil sa kanyang kasinungalingan. At sa dalawang pagkakataong iyon, alam niyang ang huli ang mas masakit. Dahil hindi na lang ang alaala ni Isabela ang nawala sa kanya.
Ang nawala sa kanya ay ang babaeng nagsimula na niyang mahalin ng totoo. Hindi siya pwedeng sumuko. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na bumaba. Nilampasan niya lang si Mariela na naghihintay sa sala. Tian, saan ka pupunta? Hahanapin ko siya, sagot niya, hindi lumilingon. Minaneho niya ang kotse na parang isang taong nawawala sa sarili. Binalikan niya ang bawat lugar na pinuntahan nila. Ang music room sa isip niya, ang piano na hindi na niya kailanman maririnig na tugtugin nito. Ang mamahaling restaurant, kung saan mas ginusto pa nito ang kwek-kwek. Ang hardin, kung saan sila nag-usap ng totoo sa unang pagkakataon. Bawat lugar ay isang paalala ng mga sandaling nasayang, ng mga pagkakataong pinalampas niya para sabihin ang totoo. Walang Rosie. Walang bakas. Tila nilamon na ito ng syudad. Pagod at halos wala ng pag-asa, isang lugar na lang ang pumasok sa kanyang isipan. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Minaneho niya ang kotse pabalik sa magulo at maingay na distrito ng Quiapo. Ipinark niya ang sasakyan sa malayo at naglakad. Ang amoy ng usok, kandila at pagkain sa kalye ay sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na ito dayuhan sa kanya. Ito ang mundo ni Rosie. Narating niya ang simbahan. At doon, sa pwesto kung saan una niyang nakita si Rosie na nagtitinda ng sampagita, umupo siya sa isang maruming baitang ng semento. Ang mga taong dumadaan ay hindi siya pinapansin. Isa lang siyang anino sa gitna ng kaguluhan, isang mayamang lalaki sa trono ng kanyang kabiguan. Dito niya ito natagpuan. Dito rin niya ito nawala. Napayuko siya, ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang tuhod, at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Tapos na. Wala na siyang magagawa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Sebastian del Castillo, ang lalaking kayang bilhin ang lahat, ay natalo. Natalo ng sarili niyang mga kasalanan. Biglang nagring ang kanyang cellphone, ang tunog ay tila isang alarma sa gitna ng kanyang pagluluksa. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana para pagsabihan kung sino man ito, ngunit may nag-udyok sa kanyang pindutin ang answer. Hello, sagot niya, ang boses ay pagod at walang buhay. Sir Sebastian. Isang pamilyar na boses ng isang matandang babae. Si Aling Nena. Ngunit ang boses nito ay hindi kalmado. Ito'y nanginginig, basag at puno ng takot. Aling Nena. Bakit po? Narinig niya ang isang malakas na paghikbi mula sa kabilang linya bago ito nagsalita. Sir Sebastian. Si Rosie na aksidente siya. Ang unang pumasok sa kamalayan ni Rosie ay ang isang pamilyar na tunog. Isang maindayog, paulit-ulit na pagbit. Kasunod nito ang isang pamilyar na amoy, antiseptic, alkohol, at isang bagay na malinis at malamig. At ang huli, ang sakit. Isang mapurol na sakit na gumagapang mula sa kanyang ulo, pababa sa kanyang braso at tagiliran. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisam. Hindi. Isang puting kisam. Isang AC drip na nakakabit sa kanyang kamay. Ang mahinang ugong ng aircon. Hindi na naman. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang pumigil sa kanya. Napahiga siyang muli, humihingal. Rosie. Anak. Gising ka na? Ang boses. Ang pamilyar at maalalahaning boses ni Aling Nena. Lumingon si Rosie sa kanyang tabi at nakita ang nag-aalalang mukha ng matanda, ang mga mata nito ay namumugto. Hinawakan ni Aling Nena ang kanyang kamay. Salamat sa Diyos, humikbi ang matanda. Akala ko di. Ngunit hindi na narinig ni Rosie ang mga sumunod na sinabi ni Aling Nena. Dahil sa pagpikit niya, isang bagay ang nangyari. Ang pader sa kanyang isipan, ang pader na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at kasalukuyan, ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. At mula sa mga bitak na iyon, isang rumaragasang baha ng mga imahe at emosyon ang biglang pumasok. Ang pagdampi ng mga daliri ni Sebastian sa piano, mainit at magabay. Ang paghampas ng manibela sa kanyang dibdib, masakit at nakakagulat. Ang amoy ng sampagita sa Quiapo. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Mariela. Asawa ko sa wakas, nahanap din kita. This marriage is a business deal, Isabella. Nothing more. Ano nang nangyayari, bulong ni Rosie, na pahawak sa kanyang ulo.
Ang sakit ay hindi na lang pisikal. Ang sakit ay nasa loob na ng kanyang isipan. Sino ako? Si Rosie na nagtitinda ng bulaklak na masaya na sa kwek-kwek. O si Isabela na maihawak na one-way ticket papuntang Paris? Ang mukha ni Sebastian, puno ng pagsusumamo sa Quiapo. Ang mukha ni Sebastian, puno ng galit sa loob ng isang marangyang kotse. Ang yakap ni Mariela na tila nag-aalala. Ang mukha ni Mariela, isang malabong anino sa rearview mirror. Rosie! Tumawag kayo ng doktor, sigaw ni Aling Nena, puno ng pagkasindak. Ang mga alaala ay hindi na mga piraso. Nagiging isang buong pelikula na ito, isang magulong pelikula na walang tigil sa pagplay. Nakikita niya ang lahat. Ang pagtanggap niya sa arranged marriage para sa kanyang pamilya. Ang unti-unting panlalamig ni Sebastian. Ang kanyang pag-iisa sa malaking mansyon. Ang gabi ng kanilang pag-aaway, ang masasakit na salitang binitawan nito. Ang kanyang desperadong pagtakas. Ang plano. Ang tiket. At ang aksidente. Ang pagbangga ng isang itim na van. Ang pagkawala ng kanyang malay. Pagkatapos, ang paggising sa isang mundo na hindi niya kilala. Ang kabaitan ni Aling Nena. Ang simpleng buhay. Ang kapayapaan. At ang muling pagdating ni Sebastian. Ang panlilin lang nito. Ang mga matatamis na salitang mailason. Ang unti-unting pagkahulog ng kanyang loob. Ang pagmamahal na naramdaman niya para sa lalaking nagsinungaling sa kanya. Ang pagmamahal na naramdaman ni Rosie. At ang pagkamuhi na nararamdaman ni Isabela. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang sigaw ng dalawang babae na nakakulong sa iisang katawan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Pumasok si Sebastian, ang mukha ay putlang-putla, ang kanyang mamahaling suit ay lukot, at ang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong takot nang makita siya nitong nasasaktan. Rosie, sigaw nito, tatakbo sana palapit sa kanya. Ngunit sa pagkakita niya rito, biglang huminto ang lahat. Ang magulong baha ng mga alaala ay biglang tumigil at luminaw. Ang dalawang ilog ng alaala, ang kay Rosie at ang kay Isabela, ay nagsanib at naging isa. Wala nang Rosie. Wala nang Isabela. Ang babaeng nakahiga sa kama ay ang kabuuan ng dalawa. Ang babaeng nasaktan, ang babaeng minahal, ang babaeng niloko, at ang babaeng natuto. Tinitigan niya si Sebastian. Ang lalaking ito. Ang simula at ang katapusan ng kanyang pagdurusa. Nakita ni Sebastian ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang pagkalito ay napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na kalinawan. Ang takot ay napalitan ng isang malalim na sakit. Dahan-dahan siyang nagsalita, at ang boses na lumabas ay hindi boses ni Rosie na mahiyain, o boses ni Isabela na formal. Ito ay boses niya. Isang boses na basag ngunit matatag. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalang matagal nang nakatago sa kaibuturan ng kanyang isipan. Chayani. Nakita niya ang gulat at isang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Sebastian. Ngunit agad itong namatay nang makita nito ang walang emosyong titig niya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, dumaloy sa kanyang sentido. Ang luha ng isang taong naaalala na ang lahat. Bakit mo ako sinungalingan? Ang tanong na iyon, bakit mo ako sinungalingan, at ang pangalang Kayan na kasama nito, ay tumama kay Sebastian nang may bigat ng isang pader na gumuho. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang pag-aagam-agam. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na lang si Rosie, at hindi na rin lang si Isabela. Siya ang kabuuan ng dalawa at naaalala na niya ang lahat. Ang laro ay tapos na. Tinitigan niya ang mga mata nito. Ang dating kalituhan ay napalitan ng isang malinaw at matalas na sakit. Ang dating takot ay napalitan ng isang malamig na paghatol. Ito ang mga matang dapat niyang hinarap isang taon na ang nakalipas. Ito ang mga matang tinakbuhan niya. Lumingon siya kay Aling Nena, na nakatayo sa isang tabi, halatang naguguluhan at natatakot para kay Rosie. Manang pwede po bang iwan niyo muna kami, pakiusap ni Sebastian, ang boses ay pagod at basag. Kailangan naming mag-usap. Pangako, hindi ko siya sasaktan. Nag-aalangan man ay tumango ang matanda. Bago ito umalis, hinaplos nito ang buhok ni Rosie. Nandito lang ako sa labas, anak. Nang silang dalawa na lang ang natira,
isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid, na binasag lang ng mahinang pagbip ng makina sa tabi ng kama. Walang saysay ang pagtanggi. Walang saysay ang pagdadahilan. Ang tanging natitira na lang ay ang katotohanan, gaano man ito kapangit. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng natitirang lakas. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi pa. Hindi niya iyon karapatan. Naaalala mo na lahat, di ba? Tanong niya, isang kumpirmasyon lang, hindi isang tanong. Hindi ito sumagot, ngunit sapat na ang titig nito. Umupo si Sebastian sa upuang nasa tabi ng kama. Hindi na siya ang makapangyarihang CEO na nakatayo at naguutos. Isa na lang siyang lalaking nahubaran ng lahat ng kanyang panangga. Magsisimula ako sa simula, sabi niya, ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Ang totoo, Bella, ang Del Castillo Corporation malapit nang bumagsak noon. Isang maling desisyon ng ama ko, ilang masamang pamumuhunan paubos na kami. Ang tanging paraan para makabangon ay ang pagsanib puwersa sa isang kumpanyang kasing lakas namin. Ang Romualdez. Inangat niya ang kanyang tingin. At ang kasal natin iyon ang selyo ng kasunduan. Isang transaksyon. Iyon ang sinabi ko sa sarili ko noon. Na ginagawa ko to para sa pamilya ko, para sa pangalan namin. Naalala niya ang gabi ng kanilang pag-aaway. Ang imahe ay napakalinaw na para bang kahapon lang nangyari. Ang gabi bago ka nawala nag-away tayo. Sinabi mo sa akin na natatakot ka. Na hindi mo ito gustong gawin. Napakiramdam mo ay isa ka lang produkto na ipinagbibili. At ako di. Napapikit siya sa sakit ng alaala. Sa halip na intindihin ka, dahil sa stress at sa kayabangan ko, sinabi ko ang mga salitang habang buhay kong pagsisisihan. Pinilit niyang buksan ang kanyang mga mata at salubungin ang tingin nito. Sinabi ko sa'yo, this marriage is a business deal, Isabella. Nothing more. Don't expect me to love you. Ang pag-amin sa mga salitang iyon ng malakas ay parang laso na muling kumalat sa kanyang sistema. Nakita kitang umiyak. Nakita kitang tumakbo palabas. At hinayaan lang kita. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Nagpatuloy siya, ang bawat salita ay isang pag-amin ng kasalanan. Kaya nang mahanap kita sa Quiapo, bilang si Rosie natakot ako. Natakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, kamumuhian mo ako. Kaya nagsinungaling ako. Heto na. Ang huling pako sa ataol ng kanyang mga kasinungalingan. At ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat, Bella. Huminto siya, ang kanyang paghinga ay halos maputol. Hindi tayo kinasal. Hindi kailanman. Ang kwento ko tungkol sa kasal sa Tagaytay imbento ko lang ang lahat. Nagsinungaling ako na asawa kita para may karapatan akong kunin ka, para walang ibang makaagaw sa'yo, para maitali kita sa akin sa paraang hindi ko nagawa noon. Naging makasarili ako. Naging si Rosie ka, halos pabulong niyang sabi. At habang mas nakikilala ko si Rosie, ang babaeng matapang at simple, ang babaeng mas gusto ang kwek-kwek kaysa steak, nagsimula akong mahalin siya. Nagsimula akong mahalin ka sa kung sino ka ngayon, hindi dahil sa kung sino ka noon. At lalo lang naging komplikado ang lahat. Dahil paano ko aaminin ang totoo sa taong nagsisimula ko ng mahalin ng totoo? Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na itim na kahon na gawa sa velvet. Ang kahon na halos isang taon na niyang itinatago. Hindi niya ito binuksan. Dahan-dahan niya lang itong ipinatong sa bedside table, sa tabi ng kamay nito. Ang singsing na iyan dapat ibibigay ko iyan sa'yo sa araw ng kasal natin, sabi niya, ang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Ito dapat ang simula natin. Pero sinira ko ang lahat. Tumayo siya. Wala na siyang masasabi. Nailahad na niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Wala na siyang karapatang humingi ng tawad. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Mariela, ang mukha ay balisa at ang paghinga ay habol. Halatang nagmamadali itong pumunta. Tiyan, narinig ko ang balita. Kamusta si Bella? Okay lang ba si? Natigil ito sa pagsasalita nang makita ang eksena. Si Sebastian na nakatayo at talunan. At si Rosie, si Isabella, na nakatingin hindi kay Sebastian, kundi sa kanya. Ang mga mata ni Mariela ay nanlaki sa takot nang makita ang malamig at puno ng pagkilalang titig ni Isabella. Ang maskara ng pag-aalala ni Mariela ay nabitak.
Ang mga ngaso ay bigla na lang naging biktima. Hindi inalis ni Isabela ang kanyang tingin kay Mariela. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo, sinabi niya ang mga salitang magiging simula ng pagbagsak nito. Naaalala ko na ang lahat, Mariela. Pati na ang mukha mo sa salamin. Nang marinig ni Mariela ang mga salitang iyon, ang kanyang mukha ay nagmistulang isang manika na gawa sa porselana na biglang nabasag. Ang bawat piraso ng kanyang pinaghirapang pag-arte ay gumuho sa isang iglap. Ang takot, isang dalisay at hindi mapagkunwaring takot, ay gumuhit sa kanyang mga mata. Anong sinasabi mo, Bella? Nautal niyang sabi, sinusubukang bawiin ang kanyang kontrol. Baka nananaginip ka lang. Epekto lang iyan ng aksidente. Ngunit ang babaeng nasa kama ay hindi na ang Rosie na madaling manipulahin. Hindi na rin siya ang Isabela na mahina at sunod-sunuran. Ang titig niya ay matalas, ang boses ay matatag. Hindi ako nananaginip, Mariela, malamig niyang sabi. Naaalala ko ang lahat. Naaalala ko ang pag-uusap natin sa coffee shop, kung paano mo siniraan si Tian, kung paano mo ako binigyan ng pera para lumayo. Tumingin siya kay Sebastian, na nakatayo lang sa gilid, tahimik at tulala, pinoproseso ang lahat. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Mariela. Pero higit sa lahat, naaalala ko ang gabi ng unang aksidente. Humakbang paatras si Mariela. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga, tanong ni Isabela, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naaalala ko ang isang itim na van na biglang sumulpot mula sa isang eskinita. Walang ilaw. Naaalala ko ang paghampas ng manibela. At naaalala ko, bago ako mawalan ng malay, ang van na iyon ay huminto. Bumukas ang binto sa passenger side at sumilip ka. Tinitingnan mo kung iyong maliit na aksidente na plinano mo ay naging matagumpay. Ang bawat detalye ay isang martilyo na pumupukpok sa mga kasinungalingan ni Mariela. Kasama mo pa nga ang driver mo noon, di ba? Si Mang Edgar. Nag-aalala pa siya, sabi niya, Ma'am, baka napuruhan natin. Ang sagot mo, hayaan mo siya. Ang mahalaga, hindi matutuloy ang kasal. Si Mariela ay namutla na parang papel. Nagsisinungaling ka. Wala kang ebidensya. Sa sandaling iyon, si Sebastian ang nagsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng isang nakakakilabot na galit. Humakbang siya palapit, inilabas ang kanyang cellphone. Sigurado ka ba, Mariela? Tanong ni Sebastian. Nang umalis si Rosie, nagduda na ako sa'yo. Masyadong perpekto ang timing mo palagi. Kaya nag-imbestiga ako. Pinindot niya ang isang buton sa kanyang cellphone. Isang boses ang umalinggaw sa tahimik na silid. Ang boses ni Mariela. It's done, Dad. The Romualdez heiress is gone again. And this time for good. Del Castillo is mine. Ang recording ay malinaw. Hindi maikakaila. Kung kanina ay parang nabasag na porselana si Mariela, ngayon ay para na siyang isang rebultong gumuho at naging alikabok. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Wala na siyang lusot. Paano, bulong na lang niya. Tinawagan ko ang ama mo. Kinumpronta ko siya. At para iligtas ang sarili niyang kumpanya, ibinenta kanya, sagot ni Sebastian. At si Mang Edgar. Nagbigay na rin ng kanyang salaysay sa pulisya, kapalit ng mas mababang sentensya. Tumingin si Sebastian sa pinto. Nasa labas na sila, naghihintay. Na para bang isang senyales, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis. Ang dating aura ng kapangyarihan ni Mariela ay tuluyan ng naglaho. Wala na siyang laban. Hindi na siya nagsalita habang papalapit ang mga pulis para pusasan siya. Bago siya tuluyang ilabas, tumingin siya kay Isabela sa huling pagkakataon, ang mga mata ay puno ng sukdulan at walang hanggang pagkamuhi. Nang maisara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Tapos na ang digmaan. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit ang mga sugat ay naroon pa rin, sariwa at dumudugo. Naiwan silang dalawa ni Sebastian. Walang mga kasinungalingan. Walang mga anino. Tanging ang dalawang taong nagkasakitan, nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanilang nakaraan. Napatingin si Isabela sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito, minsan ay makinis at alagang-alaga, minsan ay magaspang at may kalyo sa pagtitinda ng sampagita. Parehong sa kanya.
Huminga siya ng malalim, ang bigat ng 1 taon ay tila sabay-sabay na gumaan at bumigat sa kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Sebastian. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang pagod na pag-unawa. Ang dami kong gustong itanong sa'yo, panimula niya. Kung ano sana ang nangyari kung naging tapat ka sa simula. Kung ano sana tayo kung hindi ka natakot. Patawad, iyon lang ang naisagot ni Sebastian, ang salita ay puno ng bigat na hindi masukat. Umiling si Isabela. Ang pagpapatawad hindi yan isang bagay na madaling ibigay. Lalo na para kay Isabela. Si Isabela, gusto niyang magalit sa iyo habang buhay. Siya yung babaeng sinaktan mo, yung babaeng handa ng tumakas. Huminto siya, at isang maliit na ngiti, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Sebastian sa kanya, mula nang bumalik ang kanyang alaala, ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero si Rosie iba si Rosie. Si Rosie, naranasan niyang alagaan mo. Naramdaman niya yung pag-aalala mo, kahit na nakabalot yon sa kasinungalingan. Naramdaman niya yung pagmamahal na nagsimula ng mabuo. Tumayo siya mula sa kama, dahan-dahan, sinusubok ang kanyang lakas. Nilapitan niya si Sebastian, na hindi gumagalaw, na para bang natatakot na kapag huminga siya ay maglalaho ang sandaling ito. Ang problema, Tian, sabi niya, nakatingin ang diretsyo sa mga mata nito, wala na silang dalawa. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi nito, isang haplos na puno ng pamamaalam. Isabela Romualdez is gone. She disappeared a year ago. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay si Rosie. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay at tinalikuran ito. Ang bawat hakbang papalayo ay isang desisyon. Pero si Rosie kailangan din niyang mawala para mahanap niya kung sino talaga siya. Malayo sa'yo. Malayo sa nakaraan na to. Huminto siya sa may pinto, hindi lumilingon. Ang kanyang huling mga salita ay iniwan nitong nakabitin sa hangin, isang tanong na walang kasagutan, isang pangakong hindi tiyak. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. 6 na buwan ang lumipas. Ang mga dahon sa kalendaryo ay napalitan, at kasabay nito, ang mga buhay na minsan ay magulo at puno ng sakit. Sa isang maliwanag at maaliwalas na espasyo sa isang abalang kalye sa Quezon City, ang amoy ng iba't ibang bulaklak ay naghahalo sa hangin. Ito ang Tirosal, isang flower shop na higit pa sa tindahan. Ito'y isang workshop, isang santuwaryo. Sa gitna ng lahat, nandoon siya. Hindi na siya si Isabela na nakakulong sa isang gintong haula, at hindi na rin siya si Rosie na nagtatago sa anino ng Quiapo. Siya lang. Ang babaeng piniling maging kabuuan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Ginamit niya ang pera at pangalan ng mga Romualdez, hindi para sa luho, kundi para magtayo ng isang pundasyon na tumutulong sa mga kababaihang nawala ng direksyon, katulad niya noon. Tinuturuan niya sila ng sining ng pag-aayos ng bulaklak, binibigyan ng trabaho, at higit sa lahat, binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Si Aling Nena, na isinara na ang kanyang karinderya, ang tumatayong ina nilang lahat, ang tagapagluto ng kanilang tanghalian at tagapakinig ng kanilang mga kwento. Ang ganda ng pagkagawa mo diyan, Elena, sabi niya sa isang babaeng maingat na nag-aayos ng isang baukwet ng mga puting rosas. Ngumiti ang babae, isang ngiting puno ng bagong pag-asa. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng isang payapang kaligayahan. Ito ang buhay na pinili niya. Ito ang buhay na binuo niya. Isang araw, habang abala siya sa pagdidilig ng mga bagong dating na halaman, isang pamilyar na anino ang tumabon sa sikat ng araw. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa may pintuan si Sebastian. Ngunit ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay iba na. Wala na ang mamahaling suit, ang aroganting tindig ng isang si. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang buhok nito ay bahagyang magulo, at sa mga mata nito, wala na ang bigat ng kasalanan, kundi isang tahimik na pag-asa. May hawak itong isang tangkay ng pulang rosas. Ang puso niya, na matagal ng payapa, ay bahagyang kumabog. Dahan-dahang lumapit si Sebastian, hindi tulad ng dati na tila pag-aari ang mundo. Ngayon, bawat hakbang niya ay may respeto. Huminto ito sa tapat niya. Magandang umaga, bati nito, isang simpleng ngiti sa kanyang mga labi. Tian, sagot niya, tumango. Anong ginagawa mo dito? Narinig ko ang tungkol sa lugar na to, sabi ni Sebastian, inililibot ang tingin sa paligid. Ang ganda. Ibinalik nito ang tingin sa kanya. Bumagay sa'yo. Hindi siya nagsalita.
Hinintay niya ang susunod nitong sasabihin. Hinintay niya ang mga paliwanag, ang mga pakiusap. Ngunit wala. Sa halip, iniabot nito ang rosas. Para sa'yo. Tinanggap niya ito. Ang bango ng rosas ay nagpaalala sa kanya ng hardin sa mansyon, ngunit hindi na ito nagdulot ng sakit. Isa na lang itong alaala. Salamat. Nabasa ko sa balita, pagpapatuloy ni Sebastian, bumaba ka na bilang CEO ng Del Castillo Corp. Tumango si Sebastian. 6 na buwan na. Ibinigay ko na sa pinsan ko ang pamamahala. Narealize ko, habang inaayos ko ang gusot sa kumpanya, na hindi pala ako kasing galing na pinuno tulad ng inaakala ko. Masyado kong hinabol ang tagumpay, nakalimutan ko kung paano maging tao. Ano nang ginagawa mo ngayon? Tanong niya, tunay na interesado. Ngumiti ito. Nag-aaral ako kung paano magpatakbo ng isang maliit na coffee shop. Sarili ko. Walang pangalan ng pamilya. Walang minanang kayamanan. Mula sa simula. Tumingin ito sa watering can na hawak niya. Pwede ba akong tumulong sa pagdidili? Ang tanong ay simple, ngunit ang kahulugan ay malalim. Hindi ito humihingi ng isang ingranding pangalawang pagkakataon. Hindi nito ipinipilit ang isang pag-ibig na nasira. Humihingi ito ng isang simpleng simula. Tinitigan niya si Sebastian. Ang lalaking nagsinungaling sa kanya. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking kinamuhian niya. At ngayon, isang lalaking nagbabago. Natututo. Katulad niya. Napagtanto niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagbura ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagtanggap nito at pagpiling sumulat ng isang bagong kabanata. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay at payapang ngiti. Hindi niya ibinigay ang rosas. Sa halip, iniabot niya rito ang isa pang watering can na nasa tabi niya. Sige, sabi niya, at sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, tinawag niya ito sa paraang natural at walang bigat. Magsimula tayo sa umpisa. Magkatabi silang nagdilig ng mga bulaklak, hindi nag-uusap, ngunit sa katahimikan na iyon, may isang bagong pag-unawa, isang bagong koneksyon na nabubuo. Ang pag-ibig nila, tulad ng mga bulaklak na kanilang inaalagaan, ay hindi na isang pilit na kasunduan o isang desperadong paghahabol. Ito ay isang bagay na dahan-dahang tumutubo, sa ilalim ng sikat ng araw, sa lupain ng katotohanan at pangalawang pagkakataon. At dito po nagtatapos ang kwento ni Rosie at Sebastian. Isang kwentong binuo ng mga kasinungalingan, pinatibay ng sakit, at sa huli, pinaghilom ng katotohanan at pangalawang pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Mula sa unang kabanata hanggang sa ating pagtatapos, ang inyong suporta ang nagsilbing inspirasyon sa likod ng bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang paglalakbay ni Rosie at Tayan, dama ko rin ang bawat pait, bawat kilig, at bawat luhang kanilang pinagdaanan. Nais kong ibahagi sa pamamagitan ng kanilang kwento na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa masasayang alaala. Ito ay tungkol din sa pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit lahat din tayo ay may karapatan sa isang bagong simula, isang pagkakataong itama ang mga mali at buuin muli ang ating mga puso sa mas matatag na paraan. Sana po, ang kwento ni Rosie at Sebastian ay nag-iwan sa inyo ng isang aral ng pag-asa, na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nangyari sa nakaraan, kundi sa mga desisyong ginagawa natin para sa kasalukuyan at sa hinaharap. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Rosie at Sebastian? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang pamilyar na tunog ng bumubulusok na metal at nababasag na salamin ang unang gumising sa kanyang diwa. Kasunod nito ang init, isang nakakapasong init na tila yumayakap sa kanyang buong katawan, at ang matinis na hiyawan na hindi niya mawari kung sa kanya ba nanggagaling o sa kung kanino. At pagkatapos ang boses. Ang desperadong tinig ng isang lalaki. Isabella! Isabella, huwag mo akong iwan. Isang malakas na paghikbi ang kumawala sa mga labi ni Rosie, kasabay ng pagmulat ng kanyang mga mata. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib, at ramdam niya ang malalamig na butil ng pawis sa kanyang noo at batok. Panaginip. Isa na namang masamang panaginip.
Palagi na lang. Napayuko siya, hinahabol ang kanyang hininga. Ang imahe ng nagkislapang bubog at ang tinig na tumatawag sa isang pangalang hindi kanya ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Sino si Isabela? Tanong niya sa sarili sa hindi na mabilang na pagkakataon. Bakit sa tuwing naririnig niya ang pangalang iyon sa kanyang panaginip, pakiramdam niya ay may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang gustong sumagot. Hiza, ayos ka lang ba? Ang malumanay na boses ni Aling Dena ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at nilibot ang paningin. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ng mga bulaklak na sampagita ang sumalubong sa kanya, pamilyar at nagbibigay ng kapanatagan. Nasa tapat siya ng simbahan ng Quiapo, sa maliit na pwesto kung saan siya nagtitinda. Ang init na kanina ay nakakapasong pakiramdam sa kanyang panaginip ay ang init na pala ng araw na tumatama sa kanyang bala. Umiti siya ng bahagya kay Aling Nena, ang matandang may-ari ng karinderya sa kanto na kumupop sa kanya 1 taon na ang nakalipas, noong natagpuan siyang pag-alagala, walang maalala, walang pagkakakilanlan. Okay lang po ako, Nay. Napasandal lang po ako saglit. Napanaginipan mo na naman ba? Tanong ng matanda, puno ng pag-aalala ang mga mata. Tumango na lang si Rosie. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Alam na ni Aling Nena ang lahat. Kinuha niya ang sinulid at karayom at muling ipinagpatuloy ang pagtuhog sa mga puting bulaklak. Ang bawat tuhog ay isang paraan upang ituon ang kanyang isip sa kasalukuyan, sa nag-iisang buhay na alam niya. Siya si Rosie, ang tagapag-alaga ng mga bulaklak, ang dalagang walang nakaraan. Masaya naman siya sa buhay na ito. Simple. Payapa. Ngunit sa gabi, sa kanyang pagtulog, binabalikan siya ng mga anino ng isang buhay na hindi niya matandaan. Isang buhay na tila puno ng karangyaan, sakit at ang tinig ng lalaking iyon. Ilang oras pa ang lumipas. Ang sikat ng araw ay lalo pang tumindi at ang mga tao sa paligid ng simbahan ay dumarami. Sanay na si Rosie sa ingay, sa sigawan ng mga nagtitinda, sa usok mula sa mga sasakyan. Ito ang kanyang mundo. Ngunit bigla, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon, isang tunog na hindi nababagay sa lugar na iyon. Ang marahang ugong ng isang mamahaling makina. Isang makintab na itim na kotse, na sa tingin pa lang ay alam mong nagkakahalaga ng milyon-milyon, ang marahang huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Napahinto ang ilang mga dumadaan. Ang mga kapwa niya nagtitinda ay napalingon, bumubulong sa isa't isa. Maging si Rosie ay natigilan sa kanyang ginagawa, ang karayom ay nanatili sa ere. Bumukas ang pinto sa likuran. Dahan-dahang lumabas ang isang lalaki. Matangkad dito, nakasuot ng isang mamahaling suit na tila, hindi iniinda ang init ng Maynila. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay, at ang tindig ay puno ng otoridad. Ngunit hindi ang kanyang anyo ang nagpatigil sa paghinga ni Rosie. Ito ay ang kanyang mga mata. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Rosie ang isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang taon ng paghahanap. Isang taon ng pagdurusa. Isang taon ng pangungulila. Lahat ng iyon ay nakapinta sa mga mata ng estranghero, habang nakatitig ito sa kanya, na para bang siya ang tanging tao sa buong Quiapo. Hindi nito pinansin ang mga nagbubulungang tao. Hindi nito pinansin ang alikabok at ingay. Dahan-dahan itong humakbang palapit sa kanya, bawat hakbang ay tila mabigat at pinag-isipan. Bumilis ang kabog sa dibdib ni Rosie, hindi dahil sa kaba na dala ng pagiging sentro ng atensyon, kundi dahil sa isang pamilyar na kilabot na gumapang sa kanyang bato. Nang huminto ang lalaki sa mismong tapat niya, 1 metro na lang ang pagitan, narinig niya ang sarili niyang tinig na tila nanggagaling sa malayo. Sir, may kailangan po ba kayo? Hindi sumagot ang lalaki. Patuloy lang itong nakatitig, at nakita ni Rosie ang unti-unting pangingilid ng luha sa mga mata nito. Iniangat nito ang isang kamay, nanginginig, na para bang natatakot na kapag hinawakan siya, ay bigla na lang siyang maglalaho. Dahan-dahan itong hinawakan ang kanyang braso. Isang kuryente ang tila dumaloy sa buong katawan ni Rosie, sa pagdampi ng kanilang mga balat. Isang pamilyar na pakiramdam. Isang nakakatakot na koneksyon. At pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses nito ay garalgal, basag, at puno ng 1 taon na hinagpis. Isabela D. Ang pangalan. Ang boses. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Biglang huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo.
Ang ingay ng Quiapo ay tila naglaho. Iisa lang ang naririnig niya, ang pangalang bumabagabag sa kanyang mga panaginip, binibigkas ng mismong tinig na sumisigaw nito gabi-gabi. Ito, yon. Ito ang lalaki sa panaginip ko. Ang realisasyon ay hindi nagdulot ng ginhawa, kundi ng purong takot. Agad niyang binawi ang kanyang braso na para siyang napaso. Mali po kayo ng tao, nanginginig niyang sabi. Hindi po ako si Isabela. Rosie po ang pangalan ko. Hindi, umiling ang lalaki, at sa pag-iling nito ay isang butil ng luha ang tuluyang pumatak mula sa mata nito. Hindi maaari. Ikaw yan. Alam ko. Si Aling Nena, na kanina patahimik na nagmamasid, ay humakbang pasulong at inilagay ang sarili sa pagitan nila ni Rosie. Mawalang galang na po, sir, sabi ng matanda, matatag ang boses kahit halata ang pag-aalala. 1 taon na naming kasama si Rosie. Kung siya man niyang hinahanap ninyo, sana ay matagal na niyang sinabi. Ngunit ang mga mata ng estranghero ay hindi na tinagmula kay Rosie. Tila hindi nito narinig si Aling Nena. Muli itong humakbang palapit, ang tingin ay puno ng pagsusumamo. Nagbago ang ayos mo ang buhok mo pero ang mga matang yan. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi ako pwedeng magkamali sa mga matang yan. Napaatras si Rosie hanggang sa ang likod niya ay tumama na sa maliit nilang pwesto. Pakiramdam niya ay nasusukol siya. Ang bulungan ng mga tao sa paligid ay unti-unti nang nagiging malakas na usapan. Pinagtitinginan na sila. Hindi ko po talaga kayo kilala, pakiusap niya, ang boses ay malapit ng masira. Parang awan niyo na, umalis na po kayo. Ang sakit sa mukha ng lalaki ay lalong lumalim na para bang sinaksak siya ng kanyang mga salita. Ngunit sa halip na umalis, lalo lang tumindi ang desperasyon sa anyo nito. Tila may 1 taon ng paghahanap na malapit ng mauwi sa wala. Muli nitong iniangat ang kamay, hindi na para hawakan siya, kundi para magmakaawa. Sa isang tinig na basag ngunit sapat na ang lakas para marinig nilang dalawa ni Aling Nena, sinabi nito ang mga salitang babago sa takbo ng kanyang buong buhay. Isabela, asawa ko di. Napahinto ang paghinga ni Rosie. Asawa? Bumagsak ang mga balikat ng lalaki sa tindi ng emosyon, at sa huling pagkakataon ay nagsalita ito, ang boses ay pinaghalong pait at kaginhawaan. Sa wakas, nahanap din kita. Nakatitig lang si Sebastian sa babaeng nasa harapan niya, ang babaeng 1 taon niyang hinanap sa bawat sulok ng Pilipinas, sa bawat mukhang nakakasalubong niya. Ang babaeng tinawag niyang asawa ko. Isang kasinungalingan. Isang desperadong salita na kusa na lang lumabas sa kanyang bibig, dala ng takot na baka sa isang iglap ay mawala na naman ito. Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mukha nito na mabilis na napalitan ng takot. Ang takot na iyon, ang takot na makita siyang muli sa mga mata nito, ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Ito ang pinakakinatatakutan niya, ang hindi na siya nito kilala, at ang tanging dala niya rito ay pangamba. Ang mga bulungan sa paligid ay lumalakas na. Kailangan niyang alisin ito dito. Kailangan niya ng lugar kung saan makakapag-usap sila ng walang nanonood, ng walang humusga. Halika, mahinahon ngunit may diin niyang sabi, sinusubukang abutin muli ang kamay nito, ngunit mabilis itong umiwas. Mag-usap tayo. Hindi dito. Hindi ako sasama sayo, sagot ni Rosie, ang tinig ay nanginginig, ngunit may bahid ng katapangan na hindi niya maalalang taglay ni Isabela. Anak, huwag kang matakot, sabi ni Aling Nena, hinahawakan ang balikat ni Rosie. Humarap ito kay Sebastian. Sir, ano po ba talaga ang kailangan niyo sa kanya? Naguguluhan na po ang bata. Huminga ng malalim si Sebastian, pinipilit pakalmahin ang sarili. Ang pagiging agresibo ay hindi makakatulong. Iyon ang pagkakamali niya noon. Hindi na niya ulitin iyon. Gusto ko lang pong magpaliwanag. May karinderya po kayo, di ba? Tanong niya kay Aling Nena. Pwede po ba tayong mag-usap doon? Kahit 10 minuto lang. Pagkatapos, kung ayaw pa rin niyang sumama, aalis ako. Nag-aalangan man ay tumango si Aling Nena. Iginya nila si Rosie, na tila isang bilanggo sa pagitan nilang dalawa, papunta sa maliit na kainan sa kanto. Umupo sila sa isang mesang plastik. Ang amoy ng nilutong adobo at sinangag ay kabaligtaran ng bigat ng sitwasyon. Maingat na inilabas ni Sebastian ang kanyang wallet. Mula dito ay kumuha siya ng isang lumang e-card.
Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. Tingnan mo, sabi niya kay Rosie. Nag-aatubili itong sumilip. Sa isi ay litrato ng isang babaeng kamukhang kamukha niya, ngunit may ibang kinang sa mga mata. Mas mahaba ang buhok, mas sopistikada ang ngiti. Sa ilalim ng litrato, nakasulat ang pangalan, Isabela A. Romualdez. Hindi ako yan, mabilis niyang sabi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa Z. Sunod na inilabas ni Sebastian ang kanyang cellphone. Ipinakita niya ang isang litrato. Magkasama sila sa litratong iyon, nakatayo sa isang hardin na puno ng puting rosas. Nakangiti sila pareho, ngunit alam ni Sebastian na ang ngiti sa litratong iyon ay para lang sa kamera. Kinuha iyon 1 linggo bago ang gabi ng kanilang pag-aaway. Ang gabi kung kailan niya sinira ang lahat. Ito tayo, mahina niyang sabi, ang bawat salita ay tila may kasamang kirot. 1 taon kitang hinanap, Isabela. 1 taon. Nakita niya ang pagtulo ng luha mula sa mga mata ni Rosie. Hindi luha ng pagkilala, kundi luha ng pagkalito at kawalan ng pag-asa. Hindi ko matandaan, hikbi nito. Walang-wala akong maalala. Iyon na ang pagkakataon ni Sebastian. Kaya nga nandito ako, sabi niya, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Para tulungan kang makaalala. Sumama ka sa akin. Umuwi ka na sa atin. Lahat ng gamit mo, ang kwarto mo, naghihintay sa'yo. Kung pagkatapos ng lahat ay wala ka pa ring maalala, kung gusto mo pa ring bumalik dito, hahayaan kita. Pangako. Tumingin si Rosie kay Aling Nena, naghahanap ng sagot. Nakita ni Sebastian ang pag-aalala sa mukha ng matanda, ngunit nakita rin niya ang pag-unawa. Dahan-dahang tumango si Aling Nena. Subukan mo, anak, bulong nito. Paano mo malalaman ang totoo kung hindi mo susubukan? Iyon lang ang kailangan niya. Isang senyas. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Ang biyahe mula Quiapo hanggang Makati ay tahimik. Si Rosie ay nakaupo sa kabilang dulo ng maluwang na backseat. Yakap-yakap ang kanyang mumurahing bayong na tila ito ang tanging pamilyar na bagay sa kanyang bagong mundo. Sinulyapan siya ni Sebastian mula sa salamin. Nakatingin ito sa labas ng bintana, sa mga nagtataasang gusali na tila mga higanteng hindi nito kilala. Naalala niya ang gabi ng kanilang pag-aaway. Ang mga salitang binitawan niya dahil sa galit at pressure. This marriage is a business deal, Isabela. Nothing more. Don't expect me to love you. Ang mga salitang iyon ang nagtulak dito palayo. At ngayon, habang tinitingnan niya ang babaeng ito na simple ang pananamit at may takot sa mga mata, lalong bumigat ang krus na pasan-pasan niya. Kasalanan ko to, lahat ng ito ay kasalanan ko. Pagpasok nila sa tarangkahan ng Forbes Park, wala pa ring reaksyon si Rosie. Maging nang huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking puting mansyon na dati nitong tahanan, ang tanging nakita niya sa mukha nito ay pagkamangha ng isang estranghero, hindi ang saya ng isang taong nakauwi na. Halika, sabi niya nang pagbuksan sila ng pinto ng isang kasambahay. Pumasok si Rosie sa loob at napatigil ito sa may pasukan. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang ingranding hagdanan, ang matataas na kisami, ang mga painting sa dingding. Para itong isang dayuhan sa sarili nitong bahay. Manang Lydia, ihatid niyo po muna siya sa kwarto niya, utos ni Sebastian, bahagyang nautal. Bigyan niyo ng maiinom. Babalik ako. Kailangan niya ng isang sandali. Isang sandali para sa sarili niya. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang study, isinara ang pinto, at sumandal dito, napapikit. Ang plano niya ay gumagana, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Dinala niya ito dito, pero tila lalo lang niya itong inilayo. Dumiretso siya sa kanyang mesa at dinampot ang isang naka-frame na litrato ni Isabela. Ang litratong kinuha sa engagement party nila. Nakangiti ito, ngunit nakikita niya ngayon ang bahagyang lungkot sa likod ng mga matang iyon. Isang lungkot na hindi niya pinansin noon. Patawarin mo ako, Bella, bulong niya sa litrato, ang boses ay puno ng pagsisisi. Sa lahat. Matapos pakalmahin ang sarili, umakyat siya sa hagdan. Nakatayo si Manang Lydia sa labas ng isang pinto. Tumango lang ito sa kanya at umalis. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Nadatnan niya si Rosie na nakatayo sa gitna ng kwarto, hindi gumagalaw. Ang silid ay eksakto pa ring tulad ng dati. Ang malaking kama, ang puting mga kortina, ang vanity table na may mga pabango nito.
Isang museo ng isang buhay na nakalimutan. Ito ang kwarto mo, sabi ni Sebastian, sinisikap na gawing masaya ang kanyang tinig. Natin. Lumapit si Rosie sa isang estante na puno ng mga libro. Hinaplos niya ang mga ito, ngunit walang kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa mga litratong nakadisplay. Mga litrato nila sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang okasyon. Tinitigan niya ang mga ito na parabang mga larawan ng ibang tao. Hindi ko talaga maalala, mahina niyang sabi, puno ng kabiguan ang boses. Ang puso ni Sebastian ay lalong nanikip. Ito ang huli niyang alas. Ang huling pag-asa niya. Itinuro niya ang isang sulok ng kwarto. Doon, nakalagay sa loob ng isang matangkad na glass case na tila isang sagradong relikya, ay isang napakagandang wedding gown. Gawa ito sa pinakamahal na lace, kumikinang dahil sa maliliit na diamanteng nakatahi dito. Ang wedding gown na dapat ay isusuot nito kinabukasan matapos itong mawala. Otomatikong napahakbang si Rosie palapit dito, tila may sariling isip ang kanyang mga paa. Napatitig siya sa damit, ang mukha ay blanko. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang paghinga, nag-aabang, nagdarasal. Please. Alalahanin mo sana. Dahan-dahang iniangat ni Rosie ang kanyang kamay at idinampi ang mga dulo ng kanyang daliri sa malamig na salamin ng case. Sa sandaling iyon, nakita ni Sebastian ang isang bahagyang pagbabago sa mukha nito. Isang kislap. Hindi ng alaala, kundi ng isang pamilyar na pakiramdam. Isang malamig na kilabot ang tila gumapang sa likod nito, at bahagya itong nanginig. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa malamig na salamin ay nagdulot ng isang pamilyar na kilabot sa buong katawan ni Rosie. Hindi ito alaala, kundi isang emosyon, isang bakas ng matinding kalungkutan na nakakabit sa napakagandang damit na iyon. Bigla, ang damit ay hindi na lang isang bagay sa kanyang paningin. Ito'y naging simbolo ng isang pangakong hindi niya matandaan, isang hinaharap na hindi nangyari. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, na para bang ang salamin mismo ay nag-ielo. Ayos ka lang, tanong ni Sebastian, ang boses ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Umiling lang si Rosie, hindi makapagsalita. Umatras siya palayo sa wedding gown, palayo sa anino ng babaeng dapat ay nagsusuot nito. Gusto ko nang magpahinga, mahina niyang sabi, isang pakiusap na makatakas muna sa lahat ng ito. Nakita niya ang bahagyang pagkabigo sa mukha ni Sebastian, ngunit mabilis itong napalitan ng pag-unawa. Sige, sabi nito. Magpahinga ka. Nandito lang ako sa kabilang kwarto kung may kailangan ka. Ang unang gabi ni Rosie sa mansyon ay ang pinakamahabang gabi sa kanyang buhay. Ang kama ay malambot, ang kumot ay sutla, ngunit hindi siya mapakali. Ang katahimikan ng bahay ay nakakabingi, isang malaking kaibahan sa palagi niyang naririnig na ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga tao sa Quiapo. Yakap niya ang kanyang sarili, pilit hinahanap ang init ng mumurahing kumot na nakasanayan niya. Dito, sa malawak na silid na ito, pakiramdam niya ay mas lalo siyang nawawala. Kinabukasan, ang agahan ay isang tahimik at alanganing pangyayari. Nakaupo si Rosie sa isang dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, habang si Sebastian ay nasa kabilang dulo. Sa gitna nila ay isang hanay ng pagkain na hindi niya mawari kung ano. May tinapay, iba't ibang klase ng keso, at mga prutas na sa litrato niya lang nakikita. Napatitig lang siya sa sinangag at itlog na nasa kanyang plato, ang tanging pamilyar na bagay sa kanyang harapan. May gusto ka bang puntahan ngayon? Basag ni Sebastian sa katahimikan. Baka may lugar na gusto mong makita ulit. Umiling siya. Hindi ko alam, sagot niya. Paano siya mag-iisip ng lugar na gusto niyang balikan kung wala naman siyang nakaraang matandaan? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sebastian. Sasagot pa sana ito ng isang masayang tinig ang biglang pumuno sa buong silid kainan. Bella! Darling! I heard the news. Oh is my God, you're really here. Isang babae ang mabilis na pumasok, ang takong ng kanyang sapatos ay tumutunog sa makintab na sahig. Maganda ito, sopistikada, at nakasuot ng isang mamahaling bestida. Ang kanyang ngiti ay malapad at ang mga matay kumikinang. Dumiretso ito kay Rosie at niyakap siya ng mahigpit. I missed you so much. We all did. Napatigil si Rosie, hindi alam kung paano tutugon sa biglaang pagyakap. Ang pabango ng babae ay matamis ngunit nakakahilo. Mariela, sabi ni Sebastian, tumatayo. May bahid ng sorpresa sa kanyang boses.
Ang aga mo yata. Of course. The moment I heard she's back, I cancelled all the meetings, sabi ng babae, si Mariela, habang bumibitaw sa yakap at humaharap kay Sebastian. How could I not? This is our Bella. Umupo si Mariela sa tabi ni Rosie, kinuha ang kanyang mga kamay at pinisil ito. I'm Mariela Illustre, darling. Baka hindi mo ako matandaan. We're best friends. At business partner din kami ng asawa mo. Ang paraan ng pagbigkas ni Mariela sa salitang i-asawa ay may diin at tila may kung anong kahulugan. Hello, iyon lang ang naisagot ni Rosie. Oh, Chayan, naalala mo ba noong nasa Paris tayo para sa isang fashion event? Nag-away tayo kung anong restaurant ang kakainan natin, at sa huli, sa isang maliit na bistro lang tayo na uwi na si Bella ang nakahanap. Ang saya natin noon, di ba? Masayang kwento ni Mariela, nakatingin kay Sebastian, ngunit alam ni Rosie na para sa kanya iyon. Napatingin si Rosie kay Sebastian na tila hindi rin komportable. Matagal na yon, maikling sagot nito. Pakiramdam ni Rosie ay lumiliit siya sa kanyang upuan. Nag-uusap sila tungkol sa isang nakaraang hindi niya bahagi, kahit na dapat ay siya ang sentro nito. Para siyang nanonood ng isang pelikula tungkol sa sarili niyang buhay. Isa siyang estranghero na nakikinig sa kwento ng iba. Anyway, sabi ni Mariela, ibinabalik ang atensyon kay Rosie. I brought you something. May kinuha itong isang maliit at eleganteng bote mula sa kanyang Hermes, bag sa loob ay may maliliit na tableta. Brain supplements. Galing pa to sa Switzerland. Yes, my father's company imports them. Sabi ng mga doktor, ito raw ang pinakamagaling para sa cognitive recovery. I thought this might help you remember faster. Inilapag ni Mariela ang bote sa mesa, sa mismong tapat ni Rosie. Isang alok na mukhang puno ng kabutihan, ngunit may kung anong nag-udyok kay Rosie na huwag itong tanggapin. Isang instinct. Isang babala mula sa kung saang parte ng kanyang utak. Salamat, sabi niya, hindi ginagalaw ang bote. Take one every morning. It's perfectly safe. Don't worry, sabi ni Mariela, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, sa isang saglit, nakita ni Rosie ang isang bagay sa likod ng ngiting iyon. Isang kislap ng lamig. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag pero nagdulot ng kilabot sa kanya. Nanatili pa si Mariela ng halos isang oras, puno ng kwento tungkol sa ikanilang mga nakaraan, mga party na dinaluhan, mga taong nakilala. Sa bawat kwento, lalong nararamdaman ni Rosie na siya si Rosie, hindi si Isabela. At ang babaeng katabi niya, sa kabila ng lahat ng kabaitan nito, ang siyang nagpaparamdam sa kanya na hindi siya kabilang. Nang sa wakas ay umalis ito, naiwan ang isang nakakabinging katahimikan. At ang bote ng mga tableta sa ibabaw ng mesa. Gabi. Muli, hindi mapakali si Rosie sa kanyang silid. Ayaw niyang inumin ang tabletang bigay ni Mariela, ngunit pinilit siya ni Sebastian kanina, sinabing baka makatulong. Isang tableta lang naman daw. Dahil sa pag-aalinlangan, itinago niya ito sa ilalim ng dila at itinapon sa banyo nang hindi nito nakikita. Humiga siya sa kama, ipinikit ang mga mata at hinintay ang pamilyar na bangungot. At dumating nga ito. Ang tunog ng bumubulusok na metal. Ang nababasag na salamin. Ang sigaw. Ang desperadong tinig ni Sebastian na tumatawag sa pangalang Isabela. Ngunit ngayong gabi may bago. May karagdagan. Sa gitna ng kaguluhan, sa isang saglit bago ang tuluyang pagdilim, nakita niya ang isang imahe. Ang refleksyon sa rearview mirror ng kotse. Isang mukha ng babae ang mabilis na sumilip dito. Malabo ang mukha, halos anino lang na nababalutan ng dilim ng gabi, ngunit ang mga mata nito, kumikinang sa ilaw mula sa dashboard, ay puno ng isang emosyong hindi niya mawari. Hindi ito takot. Hindi ito pag-aalala. Ito ay tagumpay. Napabalikwas ng bangon si Rosie, ang puso niya ay kumakarera na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Humihingal siya, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa mamahaling kumot. Ang mukha. Ang mga mata. Kahit malabo, kahit saglit lang, may pamilyar sa mga iyon. Sinubukan niyang piliting alalahanin, piliting bigyan ng linaw ang anino sa kanyang isipan. Ngunit habang lalo niyang pinipilit, lalo lang itong naglalaho, naiiwan na lang ang bakas ng malamig na pakiramdam na iniwan ito.
Ang mukha ng babae sa salamin. At sa kanyang isipan, sa gitna ng pagkalito at takot, isang imahe ang biglang lumitaw. Ang imahe ng perpektong ngiti ng mga matang kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier kaninang umaga. Ang imahe ng babaeng yumakap sa kanya ng mahigpit. Ang mukha ni Mariela. Mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Hindi. Nagkakamali lang ako. Pinaglalaruan lang ako ng isip ko. Paanong mangyayari iyon? Sabi nito ay matalik silang magkaibigan. Impossible. Ngunit ang duda, minsang maitanim, ay mahirap ng bunutin. Ang bote ng mga tableta na nasa ibabaw ng kanyang nightstand ay tila nangungutya sa kanya sa dilim. Tinitigan niya ito, at sa unang pagkakataon mula nang magising siya sa buhay na ito, naramdaman niya ang isang bagay na higit pa sa pagkalito. Naramdaman niya ang panganib. Pinagmasdan ni Sebastian si Rosie habang tahimik itong nagkakape sa may hardin. 3 araw na itong nasa pamamahay niya, ngunit sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay lalo lang itong lumalayo. Dinala niya ang katawan nito pabalik, ngunit ang isip at puso nito ay naiwan sa Quiapo, sa buhay na kinilala nitong kanya. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay iba sa Isabela na naalala niya. Ang Isabela na kanyang pakakasalan ay palaging may perpektong ayos, ang bawat galaw ay kalkulado, ang ngiti ay para sa publiko. Ang Rosie na ito, sa kabilang banda, ay simple. Ang paraan ng paghawak nito sa tasa, ang pagtingin sa mga bulaklak na may tunay na interes, ang bahagyang pagkunot ng noo kapag may malalim na iniisip, lahat ay bago. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, lahat ay nakakabighani. Ngunit hindi ito sapat. Kailangan niyang ipaalala dito kung sino ito. Kailangan niyang ayusin ang pagkakamaling nagawa niya. Rosie, tawag niya, dahan-dahang lumalapit. May ipapakita ako sa'yo. Ginyan niya ito papasok sa music room, isang silid na bihirang mabuksan. Sa gitna nito ay isang grand piano na nababalutan ng alikabo. Ito ang paboritong piano ni Isabela. Mahilig kang tumugtog noon, sabi niya, pinupunasan ng kamay ang ibabaw nito. Halos araw-araw naririnig kita mula sa study ko. Isa na namang kasinungalingan. Paminsan-minsan lang kung tumugtog si Isabela, at kapag ginagawa niya iyon, tila isang obligasyon, hindi isang libangan. Umupo si Rosie sa tapat ng piano, ang mga daliri nag-aalangang sumubok sa mga tipa. Isang kalat-kalat na tunog ang lumabas. Umiling ito. Hindi ako marunong. Nakalimutan mo lang, giit ni Sebastian. Umupo siya sa tabi nito, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang amoy nito ay hindi na sampagita, kundi ang sabon na ginagamit sa bahay. Isang simpleng amoy na nagdulot ng kakaibang epekto sa kanya. Hayaan mong tulungan kita. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga kamay nito. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas nito sa kanyang pagdampi. Naramdaman din niya ang isang maliit at magaspang na kalyo sa palad nito, isang marka ng paghihirap, isang marka na hindi kailanman nagkaroon si Isabela. Pinatugtog niya ang isang pamilyar na himig, isang simpleng classical piece na alam niyang paborito nito. Sa ilalim ng kanyang gabay, ang mga daliri ni Rosie ay nagsimulang gumalaw. Sa isang saglit, sa gitna ng musika, nakalimutan ni Sebastian ang kanyang misyon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay nito sa ilalim ng kanyang palad, ang ritmo ng kanilang paghinga, at ang isang bagong kislap na namumuo sa kanyang dibdib. Isang kilig. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman para kay Isabela. Nang matapos ang kanta, pareho silang natahimik. Mabilis niyang binawi ang kanyang mga kamay, tila napaso. Si! Naaalala mo na, sabi niya, pilit itinatago ang sariling pagkalito. Ngunit umiling lang si Rosie. Magaling ka lang magturo. Dahil sa pagkabigo, naisip ni Sebastian na baka kailangan ito ng ibang kapaligiran. Gabi. Dinala niya ito sa isa sa mga pinakamahal na restaurant sa Makati, isang lugar kung saan madalas silang mag-dinner ni Isabela kasama ang mga business associate. Ano ang gusto mo? Tanong niya habang binubuklat ang menu na nakasulat sa French. Nagkibit-balikat lang si Rosie, halatang hindi komportable sa formalidad ng lugar at sa mga tingin ng ibang parokyano. Naalala ni Sebastian ang paboritong order ni Isabela. I'll order for us, sabi niya sa waiter, umorder ng steak at red wine. Nang dumating ang pagkain, tinitigan lang ito ni Rosie.
Paano to kainin? Bulong nito, tinutukoy ang hanay ng mga kubyertos. Pinakita niya. Ngunit habang kumakain, napansin niyang tila walang gana ito. Hindi mo gusto. Umiti ito ng pilit. Masarap naman, sabi nito. Pero mas masarap pa yata yung kwek-kwek sa Quiapo. Ang sinseridad sa kanyang sinabi ay tumama kay Sebastian na parang sampal. Ito na nga ang problema. Pilit niyang isinusuot kay Rosie ang sapatos ni Isabela, ngunit hindi ito kasya. At sa halip na mainis, nakaramdam siya ng hiya. At isang kakaibang paghanga sa katapatan nito. Pag-uwi nila, dumiretso si Sebastian sa hardin, kailangan niya ng hangin. Nadatnan niya doon si Rosie, nakaupo sa damuhan, hinahaplos ang mga talulot ng isang puting rosas. Ang hardin na ito, na para kay Isabela ay isang palamuti lang, ay tila isang santuwaryo para kay Rosie. Paborito mong bulaklak yan, sabi niya, lumalapit. Tumingin ito sa kanya. Alam ko, sabi nito. Pero hindi ko alam kung bakit. Lumapit ito sa isang halaman na may mga nalalantang dahon at maingat na tinanggal ang mga iyon. Sa Quiapo, kapag may bulaklak na malapit ng malanta, binibigyan namin ng mas maraming atensyon. Para bumalik ang buhay. Nagkaroon sila ng isang tunay na usapan. Nagkwento si Rosie tungkol kay Aling Nena, sa mga suki niya, sa pakiramdam ng paggising sa umaga na mailayunin kahit walang nakaraan. Habang nakikinig si Sebastian, unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay na nakakatakot, mas nasisiyahan siyang kausap ang babaeng ito, si Rosie, kaysa sa kahit anong formal na usapan na nagkaroon sila ni Isabela. Ang babaeng ito ay totoo. At ang buong relasyon na sinusubukan niyang itayo sa pagitan nila ay nakabatay sa isang malaking kasinungalingan. Ang konsensya niya ay nagsimulang mag-ingay. Sabihin mo na. Sabihin mo na ang totoo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Rosie na ang unang nagtanong. Nakaupo na sila ngayon sa sala, ang katahimikan ay hindi na kasing ilang tulad ng dati. Chayan ni. Tawag nito sa pangalang itinuro niyang itawag sa kanya. Ang pagtawag nito sa pangalang iyon ay nagpadala ng kakaibang kilig at kirot sa kanyang puso. Kwentuhan mo naman ako tungkol sa kasal natin. Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang inosenteng tanong na iyon ay ang minahan na pinakaiiwasan niyang tapakan. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang utak niya ay nag-scramble, naghahanap ng mga detalye na hindi naman totoo. Ang kasal natin. Panimula niya, ang puso ay dumadagundong. Simple lang yon. Pribado. Sa isang maliit na chapel sa Tagaytay. Tayo lang at ang pamilya natin. Anong itsura ko? Tanong ulit ni Rosie, ang mga mata ay nakatutok sa kanya, nag-aabang. Napakaganda mo, mabilis niyang sagot. Totoo naman iyon. Sa isip niya, nakikita niya itong suot ang wedding gown. Ang araw ay napakaliwanag. Naalala ko pa, may hawak kang baukwet ng puting rosas, katulad ng mga nasa hardin. Nagsinungaling siya ng dire-diretso, nag-imbento ng isang perpektong araw na hindi kailanman nangyari para pagtakpan ang isang kahindik-hindik na gabi na totoong nangyari. Nang matapos siya, pakiramdam niya ay naubusan siya ng hininga. Tinitigan niya si Rosie, naghihintay ng reaksyon. Umiti ito ng bahagya. Isang malungkot na ngiti. Ang ganda pala, bulong nito at yumuko. Sana maalala ko. Nakahinga ng maluwag si Sebastian. Sa isang iglap, inakala niyang naniwala ito. Ngunit nang muli itong mag-angat ng tingin, nakita niya ito. Isang kislap. Isang anino ng pagdududa na mabilis na dumaan sa mga mata nito bago ito tuluyang ngumiti. Isang tanong na hindi nito binitawan. At sa sandaling iyon, alam ni Sebastian na hindi siya nakalusot. Ang kasinungalingan niya, sa halip na maghilom, ay nag-iwan lang ng panibagong sugat. Ang kwento ni Sebastian tungkol sa kanilang kasal ay parang isang matamis na himig na paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Rosie. Isang perpektong araw, isang simpleng seremonya, isang bouquet ng puting rosas. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang nota na wala sa tono. Isang bagay na hindi tama. Bakit parang pilit? Tanong niya sa sarili habang nakahiga sa kama, dilat ang mga mata sa dilim. Ang paraan ng pagkukwento nito, ang mabilis na mga sagot, para itong isang script na matagal na niyang kabisado. Kinaumagahan, sinadya niyang gisingin ang sarili bago pa man mag-almusal. May isang bagay na kailangan niyang gawin. Nagpunta siya sa study ni Sebastian,
isang lugar na sinabihan siyang huwag masyadong pakialaman. Ngunit ang pagdududa ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Nakita niya roon ang isang kahon sa ilalim ng isang mesa, may markang T. Isabela. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga piraso ng isang buhay na hindi niya makilala. Isang maliit na tropeo para sa isang piano competition. Isang pinatuyong corsage. Mga litrato kasama ang mga babaeng hindi niya kilala. Hinawakan niya ang bawat isa, pilit na hinahanap ang anumang koneksyon, anumang kislap ng alaala. Ngunit wala. Para siyang isang magnanakaw na pinakikialaman ang gamit ng iba. Isinara niya ang kahon, ang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa sarili niyang nakaraan ay lalo pang tumindi. Good morning, darling. Ang masiglang boses ni Mariela ang sumalubong sa kanya sa may hagdanan. May dala itong paper bag mula sa isang mamahaling panaderya. Has brought you your favorite croissants. Naalala mo? Palagi tayong kumakain ito sa umaga. Salamat, pilit ng ngiti ni Rosie. Habang nag-aalmusal, sinimulan na naman ni Mariela ang kanyang mga kwento. Ngunit ngayon, si Rosie ay hindi na isang pasibong tagapakinig. Isa na siyang investigador. Nabanggit sa akin ni Tean na tinuruan ka raw niyang magpiano kahapon, sabi ni Mariela habang humihigop ng kape. How sweet! Naalala ko tuloy yung paborito mong kanta, yung tinuro niya sa'yo. Sagot ni Rosie, maingat. Isang classical piece. Ah! Yung malungkot na yon, tumawa si Mariela. That's strange. Naalala ko, mga isang linggo bago ang kasal nyo, nagkaroon kayo ng matinding pag-aaway dahil sa kantang iyon. Sabi mo, ayaw mo nang marinig yon kasi masyadong malungkot. Tapos ngayon, yon pa ang itinuro niya para ipaalala sa'yo. Ang mga lalaki talaga. Para itong isang kidlat na tumama kay Rosie. Ang isang maliit at matamis na alaala na ibinigay sa kanya ni Sebastian ay bigla na lang nagkaroon ng lason. Isang simpleng kontradiksyon, ngunit sapat na para sirain ang pundasyon ng kanyang unti-unting pagtitiwala. Nang makaalis si Mariela, hindi na mapakali si Rosie. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Pumasok siya sa silid-aklatan ng mansyon, umupo sa harap ng isang laptop, at nanginginig na nag-type sa search bar. Isabela Romualdez. Sebastian del Castillo. Kasal. Ang mga resulta ay lumabas. Sunod-sunod na article mula sa mga sikat na society magazine at business news websites. Ngunit walang mga litrato ng kasal. Sa halip ang mga headline ay Del Castillo Romualdez Nuptials, ang pinakaabangang kasal ng taon, malapit na. 1 bilyong pisong pagsasanib puwersa, ang countdown sa Romualdez del Castillo wedding, nagsimula na. Isang sulyap sa gaganaping kasalan ng taon. Gaganapin. Malapit na. Countdown. Mga salitang tumutukoy sa hinaharap, hindi sa nakaraan. Isinara niya ang laptop ng may panggigigil. Ang ingay sa kanyang isipan ay mas malakas pa kaysa sa katahimikan ng silid. Nagsinungaling si Sebastian. Hindi lang sa isang maliit na detalye, kundi sa mismong katotohanan ng kanilang kasal. Dahil sa desperasyon, muli niyang hinalughog ang kwartong tinutuluyan niya. Dapat mayroon pa. Dapat may maiwan. Sa ilalim ng kama, nakita niya ang isang chest. Sa loob nito ay mga lumang damit at ilang libro. At sa ilalim ng lahat, isang maliit na diary na may leather cover. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Binuklat niya ito. Ang sulat kamay ay maganda at formal. Ang mga entry ay tungkol sa mga party, sa mga tungkulin niya bilang isang Romualdez, sa mga inaasahan ng kanyang pamilya. Walang emosyon. Walang personal na nararamdaman. Ito ang diary ng isang perpektong anak, hindi ng isang babaeng umiibig. Nagpatuloy siya sa pagbabasa hanggang sa malapit na ang petsa ng sinasabing kasal. Ang sulat kamay ay nagsimulang maging magulo, tila minadali. 1 linggo na lang. Hindi ko alam kung kaya ko to, sabi ni Daddy, para ito sa kumpanya. Para sa pamilya. Pero paano naman ako? 5 araw. Sinubukan kong kausapin si Tayan, pero parang hindi niya ako naririnig. Ang tanging nakikita niya ay ang business merger. Ang tanging nakikita niya ay si Isabela Romualdez, ang tagapagmana, hindi si Bella. 3 araw. May paraan para makatakas. Ngunit natatakot ako.
Isang araw. Paglipat niya sa susunod na pahina, isang malamig na kabiguan ang bumalot sa kanya. Ang mga sumunod na pahina, ang mga pahinang maglalaman sana ng mga sagot, ay walang awang pinunit. Napasuntok siya sa kama sa tindi ng frustrasyon. Napakalapit na niya, ngunit bigla na lang siyang nabitin. Napatingin siya sa paligid ng silid, ang mga mata ay naghahanap ng kahit ano pa. Napadako ang tingin niya sa lumang study table ni Isabela sa may sulok. Isang eleganteng piraso ng muebles na hindi niya pinansin. Nilapitan niya ito at binuksan ang mga drawer. Papel, mga lumang ballpen, stationery. Wala. Sa kanyang pagkainis, hinila niya ng malakas ang pinakailalim na drawer. Isang malakas na tunog ang narinig niya, at ang drawer ay bahagyang tumagilid. May naipit sa likod. Pinilit niyang alisin ang drawer, at sa likod nito, sa isang lihim na espasyo, ay may isang manipis na sobre. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Ang sobre ay walang pangalan, walang marka. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may 2 piraso ng papel. Hindi ito sulat. 2 plain ticket. Ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibok. Tinitigan niya ang mga detalye, ang bawat letra at numero ay tila sinusunog ang kanyang mga mata. Passenger, Romualdez, Isabela G. Destination, Paris, Lille. Flight date, ang eksaktong petsa na sinabi ni Sebastian na araw ng kanilang kasal. Therese, one way. At ang pinakamasakit na detalye sa lahat na nakasulat sa ibaba. Quantity, 1. Isa. Mag-isa lang. Isang one-way ticket papuntang Paris sa araw mismo ng kanilang kasal. Hindi ito bakasyon. Hindi ito honeymoon. Ito ay pagtakas. At ang babaeng tumatakas, ayon sa lahat ng ebidensya, ay siya. Ang katahimikan sa loob ng malawak na mansyon ay parang isang mabigat na kumot, ngunit sa ilalim nito, ang puso ni Rosie ay dumadagundong na parang tambol sa isang digmaan. Hawak niya ang plane ticket, ang papel na iyon ay hindi na lang basta ebidensya. Ito na ang simbolo ng lahat ng kanyang pagdududa, ang patunay sa lahat ng kasinungalingan na ipinainom sa kanya. Hindi na siya ang Rosie na takot at nalilito. Ang babaeng bumaba sa ingranding hagdanan ay may bagong tindig. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, may layunin. Ang tiket ay lukot na sa kanyang palad sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Ang sakit ng katotohanan ay nag-aapoy sa loob niya, tinutupok ang anumang bahagi ng pag-asa na nagsimula ng mamuo. Isang bahagi niya ang umasa. Umasa na baka totoo ang lahat, ang mga tingin ni Sebastian, ang pag-aalala, ang kwento ng kanilang pag-ibig. Ngayon, ang pag-asang iyon ay basag na, kasama ng kanyang puso. At ang natira ay isang malamig at matalas na galit. Natagpuan niya si Sebastian sa study nito, eksakto sa lugar kung saan niya nakita ang kahon ng mga alaala ni Isabela. Nakaupo ito sa likod ng malaking mahogany desk, abala sa mga papeles, ang imahe ng isang makapangyarihang si. Hindi siya kumatok. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Nag-angat ng tingin si Sebastian, nagulat. Ngunit nang makita nito ang ekspresyon sa kanyang mukha at ang papel na hawak niya, nakita niya ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha nito. Agad nitong nalaman. Rosie G. Panimula nito tumatayo. Hindi niya ito pinatapos. Lumakad siya palapit sa mesa at walang sabi-sabing ibinato ang lukot na tiket sa ibabaw ng mga papeles nito. Ang papel ay gumulong at huminto sa mismong harapan niya. Ano to? Tanong ni Rosie, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panginginig. Isang nakakakilabot na kalma. Napayuko si Sebastian at tinitigan ang tiket na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. Saan mo yan nahanap? Hindi yan ang tanong ko, giit ni Rosie. Ang tanong ko, ano to? Isang one-way ticket papuntang Paris. Sa pangalan ni Isabela Romualdez. Sa araw mismo ng sinasabi mong kasal natin. Mag-isa lang. Binigkas niya ang bawat salita ng may diin, bawat isa ay isang akusasyon. It's a misunderstanding, Bella. Sabi ni Sebastian, ginagamit ang pangalang iyon na para bang may kapangyarihan pa itong pakalmahin siya. Nagpanik ka lang noon bago ang kasal. Normal lang yon. Pero hindi mo naman itinuloy, di ba? Nandito ka. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rosie. Hiwaga? O baka naman sinusubukan niyang tumakas sa'yo?
Hinampas niya ang mesa. Lahat na nabasa ko online, lahat ng articles, gaganaping kasalan, countdown sa wedding, lahat tungkol sa hinaharap. At yung kwento mo tungkol sa kasal sa Tagaytay? Isang magandang kasinungalingan, di ba? Isang perpektong script. Hindi totoo yan, sigaw ni Sebastian, ang desperasyon ay gumuguhit na sa kanyang mukha. Nag-aaway tayo noon. Aminado ako. May pressure, pareho tayong stressed. At, nasabi ko ang mga bagay na hindi ko dapat sinabi. Ang pag-amin nito ay lalo lang nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang galit. Anong mga bagay? Anong mga bagay ang sinabi mo, Tian, na nagtulak sa kanya para bumili ng one-way ticket para takasan ka? Napaiwas ng tingin si Sebastian, at sa sandaling iyon, alam na ni Rosie na nahuli na niya ito. Hindi na mahalaga yon, mahina niyang sabi. Hindi mahalaga, sigaw ni Rosie, ang kalma niya ay tuluyan ng nawasak. Kinuha mo ako sa buhay ko. Dinala mo ako sa bahay na to at pinaniwala sa isang fairy tale na ikaw mismo ang sumira. Ginamit mo ang pagkawala ng alaala ko laban sa akin. Hindi. Ginawa ko yon dahil mahal kita, ganting sigaw ni Sebastian. Mahal? O dahil sa konsensya mo, tanong ni Rosie, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata, mga luha ng galit at pagkabigo. Mahal mo ba talaga si Isabella? O mahal mo lang ang ideya na maayos mo ang lahat ng kasalanan mo sa kanya? Hindi nakasagot si Sebastian. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Tinalikuran siya ni Rosie, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig. Tapos na. Sapat na. Aalis na ako. Mabilis siyang naglakad palabas ng study at umakyat sa hagdanan. Dumiretso siya sa kwarto ni Isabella, hindi niya ito matatawag na kanya, at walang tingin-tinging hinila ang mumurahing bag na dala niya noong unang araw. Sinimulan niyang ilagay sa loob ang iilang damit na isinuot niya mula sa Quiapo. Ang mga damit na binili para sa kanya, ang mga alahas, ang mga sapatos, lahat ay iniwan niya. Mga simbolo ng isang buhay na hindi para sa kanya. Rosie, please, mag-usap tayo, sabi ni Sebastian, sumunod pala ito sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang braso. Marahas niyang binawi ang kanyang braso. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya. Huwag mo na akong tawaging Rosie. At lalong huwag mo akong tatawaging Isabella. Dahil ang totoo, hindi mo naman talaga ako kilala. Isinara niya ang kanyang bag at nilampasan ito. Mabilis ang kanyang mga hakbang, pababa ng hagdan, palabas ng pinto, palayo sa bahay na ito na isang malaking kulungan. Saan ka pupunta? Habol ni Sebastian, ang boses ay basag na. Rosie, makinig ka muna. Narating na niya ang malaking pinto sa pasukan. Ang kanyang kamay ay nasa door handle na, ang kalayaan ay isang hakbang na lang ang layo. Handa na siyang bumalik sa Quiapo, sa simple niyang buhay, dala ang isang basag na puso, ngunit buo ng muli ang kanyang pag-unawa. Kahit anong mangyari, mas gugustuhin niya ang isang masakit na katotohanan kaysa sa isang magandang kasinungalingan. Pagpihit niya ng pinto, bumukas ito. Ngunit hindi ang labas ang sumalubong sa kanya. Nakatayo doon si Mariela, ang mukha ay nagpapakita ng perpektong kombinasyon ng gulat at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa umiiyak na mukha ni Rosie, patungo sa desperadong mukha ni Sebastian. Anong nangyayari dito? Tanong ni Mariela, ang boses ay malumanay. Umalis ka sa daan, sabi ni Rosie, walang ganang makipag-usap. Rosie, huwag kang umalis. Pakiusap, pagmamakaawa ni Sebastian mula sa likuran niya. Tumingin si Mariela kay Rosie, ang mga mata nito ay puno ng awa, isang peking awa. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, na para bang isang kaibigan na handang dumamay. Inilagay nito ang kamay sa kanyang balikat. Rosie, huwag kang umalis ng ganito, bulong nito, sapat lang para marinig nilang dalawa. Pagkatapos, lumingon ito kay Sebastian na may tingin ang pagkabigo, bago muling ibinalik ang tingin sa kanya. Siguro dapat kong sabihin sa iyo ang katotohanang pilit itinatago ni Tian. Pinanood ni Mariela ang eksena na para bang isang direktor na nasisiyahan sa takbo ng kanyang pelikula. Ang wasak na ekspresyon sa mukha ni Rosie. Ang purong desperasyon sa mga mata ni Sebastian. Perpekto. Lahat ay umaayon sa kanyang plano, mas mabilis pa kaysa sa inaasahan niya. Ang tanga mo, Sebastian, isip ni Mariela habang pinapanatili ang isang nag-aalalang ekspresyon. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng baraha.
Nang sabihin niya ang mga salitang, siguro dapat kong sabihin sa iyo ang katotohanang pilit itinatago ni Tian. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Rosie. Ang galit ay bahagyang napalitan ng pag-asa, isang desperadong pag-asang makahanap ng kakampi, ng katotohanan. Iyon ang pain. At alam niyang kakagatin ito.